Yan, update ko muna kayo mga kaobas bago ko ulit mag-pruning doon sa kabilang area. Ito yung una kong pruning nung mga nakaraang araw. 1 week na siya ngayon. So ayan, malalaki na yung kanyang mga buds at malapit na yan mag-bud break. 2 times na rin ako nag-apply ng fungicide dito kasi 3 times na itong naulanan. At nung pagkatapos ko ito na pruning ay biglang umulan mga kaobas. Ito pala mga kaobas, pagka nakapag-pruning na kayo, kailangan regular na yung inyong pagdidilig dito. Kung yung inyong lupa ay madaling matuyo ang lupa, yun, kailangan ay lagi nang basa yung kanyang puno. Kailangan na siyang ma-applyan ng medyo marami-raming tubig para masigla na lalabas yung kanilang mga bunga. So ito, monitor ko muna sila bago ako mag-pruning. Ayan, 1 week sila ngayon. So baka mga 3 to 4 days may lalabas ng mga bagong sanga dito. So pruning na tayo sa kabilang area. Ito naman mga kaobas yung mga cuttings ko na inihahanda ko para sa inyo kung papala rin na makalusot ito. Ayan. So yung iba matured na. Ayan, brown na sila. Ito yung unang batch na sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang videos ko. Ayan, pwede na. So kontakin ko na yung LBC kung kailan sila pupunta dito sa area natin na pipick up ng box. Dati ito green pa, pero ngayon matured na. Nagtry ako nung mga nakaraang araw ay brown na yung mga ugat. Ito naman yung prinuning ko nung nakaraang araw. So kasalukuyan pa lang siyang nagbe-bleeding. Ayan. Ayan yung paraan ng ubas para mag-activate yung kanyang mga buds na magkaroon ng bagong sanga ulit. Ayan. So ang pagitan nito doon sa kabila ay 1 araw lang, pero late ko na i-upload to. Ito naman mga kaobas yung ipupruning ko ngayon. 2 puno rin. At kumpleto na ang ano nito, ang mga organic nito. Yan, ang gaganda na ng lupa, buhaghag. So ito, matured na yung mga sanga. Ayan. So pwede na rin i-pruning. So proceed na ako sa pagpupruning. Ayan. Ito, sinabi ko sa inyo nung mga nakaraang videos ko, itong black grapes hindi masyadong umahaba itong mga sanga niya. Ayan o, ganyan lang. Dahil siguro sa masipag ito bumunga, hindi na nakakapagpahaba ng kanyang mga buds. Ay, siya nga pala, yung protein cane. Kukunti lang makukuha ditong mga pangtanim. Ayan. Yung mga malalaki, yan, nag-iiwan ako ng 3. Pag maliit, 1 or sagad ko na. Madali lang i-pruning to kasi 2 puno lang eh. Uy, oh, maluwag na kaagad. 2 puno lang ito mga kaobas, pero kung bumunga ito, ang dami. Yun, ganun lang mga kaobas ang pagpupruning. So kung papansin nyo, wala nang mga dahon dyan, pinagtatanggal ko na. So pang-6 na araw siya ngayon na natanggalan siya ng dahon at naglagay ako ng
organic fertilizer. So yun yung diskarte ko bago ako mag pruning. Yan, ikot tayo. Ito, tignan nyo to, kung mapapansin nyo, ito sinagad ko noon, tapos ito yung bagong tumubong sanga, di ba? Ang laki na yung sumunod na bagong sanga. Ito green, sagad natin, green siya eh. Yan, sagad lang. Ito brown at magaganda yung buds. Mag-iwan tayo ng 3. Pero pagka nauna itong tumubo at mayroon na siyang bagong bulaklak na maganda, tinatanggal ko ulit yan. Kasi minsan mga kabas, na unang tumubo itong nandito sa gilid. So hindi ko sila pinagsasabay-sabay na pruning mga kabas. Pero kung iisang area lang, pwede na silang pagsabayan kasi isang area lang naman. Ako kasi mayroon akong area na 5 area yata. Ganda. Ito mga kaubas, tumubas ko na ito mga magto 2 years na yata ito. Pero unang napabunga ko ito 7 months lang bumunga na. Ang bilis mag-mature nung kanyang mga sanga. Kapal na nung kanyang trunks. Wala ulit akong na-apply na fertilizer dito, organic lang yung ginamit ko. Ang pagpo-pruning, isa ito sa pinaka excited na part ng pagtatanim ng ubas kasi malapit mo nang malaman kung successful ba yung iyong ginagawang mga procedure sa pagpapabunga ng ubas. Nakaka-excited na, nakakakaba kasi pag nag-pruning ka, baka hindi bumunga ay parang sayang yung panahon. Kasi dito naman sa pag-ubas, hindi ka talaga makakasigurado na pag nag-pruning ka ay bubunga na siya. Kaya mas maganda talaga na hindi isang area yung tanim mo. Para kung dito sa area na to, example, ay hindi bumunga, maaaring dun sa kabila bumunga. Nasubukan ko na rin yun noong mga nakarang taon. Hindi talaga sigurado na bubunga siya. Yan, lapit na.
So update ko kayo mamaya pagkatapos ko na siya ma-pruning mga kaubas. Ayan mga kaubas, tapos ulit ako mag-pruning para makasigurado tayo na bubunga ito. Kailangan mapatubo nating maganda, mataba at malusog yung kanyang mga tutubong bagong sanga para siya ay bumunga. Pag tumubo ito na payat, bansot, ay hindi siya bubunga mga kaubas, wala siyang kakayahang bumunga. Pero pagka mataba, malusog, yun yung may kakayahan siyang bumunga. So yun yung ating ginagawa, na kailangan natin siyang ihanda, i-pruning. Para bago i-pruning, kailangan mag apply tayo ng mga kailangan niyang nutrients para pag tumubo itong mga bagong sanga ay malusog, bubunga na siya, bubulaklak pa pala. So yun mga kaubas, maraming salamat sa inyong lahat at sinusubaybayan niyo yung aking mga video na ina-upload dito sa aking YouTube channel. Nag-upload din ako ng mga videos dun sa aking Facebook page, Kaubas Ray Injing Vlog. Paki-follow na rin ako doon mga kaubas. So hanggang dito lang muna ulit. Paalam sa inyong lahat. Bye bye.